Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, yun, may Toyota Wigo tayong gagawin ngayon. Hindi maandar. Yung ECU, pina-check up na. Pero hindi tayo nag-check nyan. Hindi ako marunong dyan. Buksan lang natin yan. Checkin natin lahat ng fuse. Pero kailangan ma-on muna. Susi. Yun, wala namang lumuwag. Ayan. Alam. Kasi ayaw mandar. Pero nagka-crank lang to, sir. Nagka-crank siya. Ano, sir? Iniwan lang to. Iniwan mo lang dito tapos hindi na siya umandar? Oo, sir. Pinahapunan. Ayaw na? Ayaw na. Okay. Nagka-crank na. Crank lang. So, ang unang mga tatamaan dito, una kasi ito, kung hindi ito napalitan, yung spark plug. Para nakita ko, stuck na stuck to eh. Hindi pa siya nagalaw. Pangalawa, yung crankshaft sensor, pagputol. Yan o. Yung ilalim yun, crankshaft sensor. So, intact naman. Tapos, injector. Siyempre, gasolina. Kailangan ma-scan muna natin. Okay? Sigunyal. Kailangan maikot yung sigunyal. Kung matigas o malambot. Iskanin muna natin. Yun. Pagka hindi naman nagka-crank, baka yung susi may problema. Baka nag-imo. Immobilizer. On. May check engine naman. Ulit. Sabay ba yung check engine? Nako. Mukhang may problema ang ECU talaga. Wala. May problema. Iskanin natin. Base sa actual. Yun. Hindi sumabay ang check engine. Iskanin natin. Yung mga sir, kailangan ma-scan muna natin. On natin yung susi. Yan. Pansinin nyo yung check engine dun sa gilid. Dapat sabayan pag on. On. 1, 2, 3. 3 seconds bago siya lumabas. So, yun. Lumabas lang siya ng ganyan. Tapos yung imo, hindi na nag-blink. Okay. So, scan tayo. Sa scanning naman, pagka ganyan kasi, na-encounter ko sa Wigo, cranking na lang yan. Hindi na siya umaandar. Scan natin. Pag in-scan naman to, dapat nare-read ka agad. Pagka ganyan, sa experience ko niyan, ganyan ang sitwasyon niya. Nag-blink ng 3 seconds, hindi talaga nakakapasok ang scanner. Initializing siya. Hindi talaga nakakapasok. Hindi ko alam kung talagang yun, hindi talaga pumapasok. Yan o. Dapat nakapasok na kaagad to. Wala, failed. So, ibig sabihin, pwede naman tayo pwede tayo mag-model. Punta tayo sa model niya. Tingin ko ang mababasa dito, ABS lang. Hipuin mo ang computer box niya, sobrang init nun. Malamig pa. Hindi nakapasok. Kasi kung puto lang ang wire, dapat loscom lang siya. O di kaya circuit high. May check engine, pero sabay. Hindi nga nawawala. Europe Agya 1 KR. Manual transmission. Next. Ito na. Connecting. Iniwan mo lang, no? Tapos hindi na umandar. Diagnose. Pag hindi kasi makapasok doon sa sa onboard,
Dito tayo pupunta. Ayun, hindi nga nabasa. Ang engine wala. ABS lang siya, EPS, tsaka AB. Walang engine. Yun, ganito rin yung ginawa ko nung nasa Batangas ako. Loscom. Vehicle speed abnormal. Overheat, preventive control, current limit, history. Ito, EFI, Loscom sa EFI, ano to kadalasan ko na-encounter to sa injector. Pero isa lang dapat ang magiging sira. Sa ABS, trouble codes. Stop, open in stop lamp switch. Okay. Brake switch lang yan. Tingnan natin yung fuse. Tingnan ko muna yung fuse. Wala, hindi nabasa yung engine. Hindi lumabas. Yo mga sir, balik tayo dito sa fuse box. Okay. Yan, tinignan na natin lahat yan. Alright. Tapos yung ECU, hindi pa naikabit. Kasi pinatingnan pa to. Yan. Tapos, yung dito, yung crankshaft sensor, idiin natin ng gusto. Yung crankshaft sensor dito. Yan. Crankshaft sensor. Nakadiin. Tapos, yun lang naman. Oxygen sensor, wala namang kinalaman ito. Baka hindi na diin. Yan. Diin natin yan. Tapos yung injector, naidiin na rin natin. Ito. Yan, pwede rin. Diin natin yan. Tapos yung mga malalaking wire, ito baka hindi nakakapit ng gusto sa ground. Ayan. O yun, paandarin natin mga sir. Ayan, di siya na-scan. Ulitin natin. Tapos natin mag-scan. Off. On. Dilinga. Ayan. Start natin. Manual naman ito mga sir. Start. Apak tayo preno. Neutral. Ayan. Start. So, wala. Ang isa sa palatandaan dyan, ayaw umangat yung crankshaft sensor. Ayaw pumitik. Eto. Yan, ayaw pumitik. So, diin natin ulit yan. Ididiin natin ulit. Tapos, iscan tayo ulit dyan. Natin dito sa labas. Okay, so sa sistemang yon, kung hindi yung crankshaft yung sira, silipin natin yung ngipin. Baka bungi. Yung mga ngipin na yan, sa ilalim mo. Yun, kita nyo mga ngipin na yun. Yan. Baka bungi yan. Pag bungi yan, hindi na rin talaga nyo kaya, no? Yan. Tapos, ito yung crankshaft sensor. Yan. Yung malaking yan. Idiin natin ang gusto. Hindi gagalaw ang ano dito, yung pinaka fingers doon sa RPM pagka madumi or nakabunot. So, naisaksak na natin. Paandarin natin ulit. Andar natin ulit. So, bago natin paandarin ulit, scan ulit natin. Yan, wala. Tatlo lang talaga siya mga sir. So, matagal na daw to. Ilang buwan na to sir, nandito? Ilang buwan na to nandito? Mag-iisang buwan na siya. Dapat lalabas ang EFI. Yun. EFI lumabas. Good. Yan, mag-iisang buwan na daw to dito sa stakan. Yan sa garahe ni sir. Yan, may EFI na, lumabas na siya. 4 na yung nabasa natin. Ngayon, papitikin natin. Tingnan natin kung pipitik yung crankshaft sensor. Pag in-start, ito na. Start tayo. Yun. Yun. Joke lang. It's a part of joke. Okay, mandar na si sir. Ang tagal niya naghintay, may pinapunta na siya ditong taga-susi, may pinapunta na siya ditong gumagawa ng ECU, pero wala, hindi nagawa. Ayan na, okay na to. Kahit ako mapapamura dito Ayan na. So, uwi na tayo mga sir. Automatic works. Tapos na, na-scan na. Burahin na lang natin ito ibang fault code. Off natin susi, off natin ilaw, off susi. Yan, tapos on. Sabay ang check engine. Off ulit. Sabay ba? Okay, sabay na nga. Okay, clear na natin yung fault code. Quick test. Ayan, lumabas na. EFI. Yan. Walang fault code.
EBS lang tsaka EPS. Yan, reset natin. Okay, lumabas na mga sir. Goods na. Test drive na lang si sir. Mag-iisang buwan na nakatingga. Hindi nagawa. Ayun, tapos na, saglit lang. Yung mga sir, napaandar na. Yung sasakyan niya, maandar na siya. Yung ECU, magandang nangyari dahil hindi siya sira. Ayan naka-andar na. Kasi ang sira nito, palatandaan, sa on position pa lang, kahit naka-on pa lang yung susi, hindi pa pinaandar. Ito, hindi mo na kayang hawakan to. Sobrang init. Ito sa kanya, walang kainit-init. Naiinit kaunti. Tolerable, kayang hawakan. Na-encounter ko kasi nito lately sa Batangas. Pag hipo mong ganun, mapapasok ka na. Naka-on pa lang, hindi pa pinaandar. Tapos yung check engine, matagal bumukas. Kahit anong gawin mo, matagal. So, nag-offer ako noon, palit ECU talaga. Yun yung nangyayari noon sa troubleshooting ko na yun. Ang ginawa naman noon, naglinis lang ng TPS. Nung nalinis, binalik, wala namang kasi mga mekaniko din naman, ayos naman ang gawa. Nagkataon lang siguro, yung ECU baka bumigay o yun lang. So ito naman sa kay sir, good news, walang problema. Nakita kong problema nun sa sakit, sa crankshaft sensor lumuwag, kaya tinusok natin, wala tayong binagong wirings, naging okay na ulit siya. Ang palatandaan ko, hindi gumalaw yung RPM nung crank ko siya. Yung crank, hindi gumalaw. Kaya nakita natin doon na sira. Okay na, test drive na si sir.